Importante na natatapos ang isang relasyon ng maayos. Ito ay upang merong kapayapaan ang dalawang puso na tatahak ng magkaibang landas. Meron din namang relasyon na hindi maganda ang naging paghihiwalay. Maaari na hindi sila nakapag-usap ng maganda o sadyang may galit ang puso ng isa sa kanila o silang dalawa. Ngunit paano kung ang inakala mong relasyon na natapos ng maayos ay hindi pala? Paano kung kailan may bago nang iniibig ay biglang manggugulo ang iyong ex? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na ang bawat pagtatapos ng isang bagay ay isang bagong simula ang magaganap o mangyayari. Pero sa kwento kong ito ay parang iba dahil nang matapos sa buhay ko ang isang bagay ay simula pa lang pala yun ng isang magulo at nakakatakot na pangyayari. Itago mo na lamang ako sa pangalang Roxy, 28 years old at nagwo-work ako sa isang BPO company. Sa kasalukuyan ay meron akong boyfriend na itatago na lang natin sa pangalang Polo. Ngunit bago naging kami ni Polo ay meron ako naging boyfriend na si Errol. Hindi niya rin po yun totoong pangalan. Sisimulan ko ang kwento ko kay Errol. Nakilala ko siya sa Facebook. Inad niya ako at nag-chat siya sa akin nang i-accept ko ang friend request niya. Nag-hello lamang siya at kapag ganun kasi ang message sa akin ay hindi ko binibigyan ng pansin. Kasi hindi ko alam kung ano ang pakay niya lalo na at hindi ko personal nakilala yung tao na nag-chat. Makalipas ang 2 days na in-ignore ko ang chat ni Errol ay nag-chat ulit siya. Gusto niya raw makipagkaibigan sa amin. Ang sabi pa niya ay nakita niya raw ako noong nagpunta kami na mga kaibigan ko sa isang resto bar. May suot pa raw akong ID noon kaya nang dumaan siya sa harapan ko ay pilit niyang binasa ang pangalan ko sa ID. Kaya nalaman niya ang aking social media account. Pilit kong inalala si Errol nang nagpunta kami sa resto bar ng mga friends ko. Pero wala talaga akong maalala. Nagbi-beer kasi kami noon at medyo lasing ako. Kaya siguro hindi ko siya matandaan. Ang sinabi niyang yon ang naging dahilan para mag-reply ako sa kanya. Tinawag ko pa nga siyang stalker pero pabiro lang. Inamin niya na nagka-crush siya sa akin kaya talagang gumawa siya ng way upang magkakilala kami. Mukhang mabait si Errol kaya nag-reply pa rin ako sa chat niya. Nalaman ko rin na nasa isang lugar lamang kami nakatira. Ibang barangay lamang siya. Nalaman ko rin na isa pala siyang process engineer sa isang auto parts manufacturing company. Halos buong araw na kaming magkausap sa chat at hindi ko yon napansin. Sa loob ng isang araw ay parang nakilala na namin kaagad ang isa't isa sa pamamagitan lamang ng chat. Sa isang iglap ay naging magaan ang loob ko kay Errol. Isang araw ay tinanong sa akin ni Errol kung kailan ang off ko. Baka raw pwede kaming magkita, Papa Dudut. Inaya niya akong magkape at biniro ko siya na baka networking siya. Hindi naman daw, gusto niya lamang na makilala ako at magkausap kami ng personal. Treat niya raw at pumayag naman ako, Papa Dudut. Sabi ko sa sarili ko ay wala namang masama na makipagkaibigan ako sa isang lalaki dahil single ako ng time na yon. Saka maganda rin kasi na nakakakilala ng ibang tao. Naging okay naman ang unang pagkikita namin ni Errol. Mas gwapo siya sa personal at matangkad pa. Medyo maangas at parang mayabang siyang tingnan. Siguro dahil sa pormahan niya. Pero sobrang bait niya at masarap at may sense kausap. Ang sabi ko nga ay hindi nakapagsisisi na nakipag-meet ako sa kanya. After ng first meet up namin ay nagsimula ng manligaw si Errol sa akin. Isang buwan lang siyang nanligaw at sinagot ko na siya kaagad. Ayoko na rin kasing patagalin pa dahil sa nahulog na rin talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Okay naman na boyfriend si Errol, Papa Dudut.
Sobrang sweet niya at palagi niyang ipinaparamdam sa akin na espesyal ako sa kanya at mas mahal na mahal niya ako. Kahit mga friends at workmates ko ay kinikilig sa ginagawang pagtrato sa akin ni Errol. Talagang ginagawa niya akong parang reyna na dapat ay pinagsisilbihan. Babe, ano kaya kung doon ka na tumira sa apartment ko? Mag-isa lang naman ako doon eh. Ang sabi sa akin ni Errol nang minsan ay kumakain kami sa isang fast food restaurant. Natigilan ako ng saglit sa aking mga narinig. Naisip ko na gano'n na kaseryoso si Errol sa relasyon namin to the point na gusto na niya kaming mag-live-in. Gusto ko pero sigurado ka na ba? Gusto mo na akong makasama sa iisang bubong? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo naman. Nung first time na nakita kita ay sinabi ko na sa sarili kong ikaw na yung babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Yun nga lang, hindi pa kita kayang pakasalan sa ngayon kasi pag-iipunan ko pa ang bagay na yon. Ang wika pa ni Errol. Pumayag ako makipag-live-in kay Errol. Na-excite din ako kasi first time kong pumisan sa isang bahay kasama ang aking boyfriend. Feeling ko that time ay mag-asawa na talaga kami. Araw-araw kaming nagkikita at kapag swak ang schedule ay nagkakasabay din kaming kumain at matulog sa gabi. Nagtutulungan din kami sa mga gawaing bahay. Kumbaga naging team kami, hindi lang basta magkasintahan. Mas naging magaan din ang buhay ko simula nang nakipag-live-in ako kay Errol. May kahati na kasi ako sa mga gastos kagaya ng pagkain, kuryente, tubig at renta sa apartment. Mas lalo ko ring naramdaman ang pagmamahal ni Errol sa akin nang magkasama na kami sa iisang bubong. Ngunit totoo pala yung kapag nakasama mo sa iisang bubong ang isang tao ay doon mo makikita ang totoong ugali niya. Masyadong seloso si Errol. Kung pwede nga lang na huwag na niya akong papasukin sa trabaho para hindi na ako makakita ng ibang lalaki ay ginawa na niya siguro. Hindi naman ako nagmamalinis dahil aminado ako na nakita rin ni Errol ang iba ko pang ugali simula nang magkasama kami. Ako naman ay confrontational. Kapag may nakita akong mali sa kanya ay sinasabi ko kaagad yon kahit pa magalit siya. Matampuhin din ako. Malit na bagay ay madalas na pinapalaki ko na nagiging sanhi ng aming pag-aaway. Kapag nagkakaaway kami ay nagkakaayos din naman kami. Pero parehas kaming mataas ang pride. Kaya kahit nagkakabati na kami ay hindi pa rin namin naayos yung naging problema namin. Walang sorry basta nagkakaayos na lamang papadudot. Dumating na sa point na grabe na ang pagsiselos ni Errol. Pati ang pananamit ko ay nakikialam na siya. Ayaw niya na magsusuot ako ng sexy para sa paningin niya. Kagaya ng sleeveless at maiksing shorts. Siyempre kapag mainit ang panahon ay ganoon ang isinusuot ko para komportable at presko ang aking pakiramdam. Ano ba naman yang suot mo, halos makita na ang kaluluwa mo? Gusto mo talagang pinagtitinginan ka ng mga lalaki? Pupunta lang tayo sa mall ay ganyan na ang suot mo? Bulyaw sa akin ni Errol nang nakita niya ang suot ko. Ano bang gusto mong isuot ko, gown? Para mula liig hanggang dulo ng daliri sa paa ko ay nakatago. Papiloso po kong tugon. Isang malakas na sampal ang ibinigay sa akin ni Errol. Nagulat at natakot ako sa ginawa niyang yon, papadudot. Maging si Errol ay nabigla din dahil pagkatapos ay agad siyang humingi ng sorry sa akin. Nabwisit lang daw siya sa pamimiloso po ko kaya niya ako nasaktan. Panayang sabi niya na hindi na niya uulitin. Hindi ako nagsalita at umiyak na lamang ako. Napaisip ako na baka ulitin ni Errol ang pananakit niyang yon. Lalo na at bigla na lamang siyang nananakit kapag nasa gitna kami ng pagtatalo. Natakot ako para sa aming sariling kaligtasan. Paano kung hindi lang sampal ang kaya niyang gawin? Madalas ko ring naririnig sa mga kaibigan ko na kapag sinaktan ka ng lalaki ng isang beses ay hiwalayan mo na. Kapag ganun daw kasi ay hindi pwedeng hindi mauulit hanggang sa gawin ka na nitong punching bag.
Simula nang saktan ako ni Errol ay naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Nagkaroon na rin ako ng takot sa kanya sa tuwing lalapit siya sa akin ay baka saktan niya ako. Hindi na ako naging komportable sa kanya. Napansin ni Errol ang pagbabagong yon sa akin at kinausap niya ako tungkol sa bagay na yon. Inamin ko sa kanya ang totoo. Humingi ulit siya ng tawad at sinabi niya na hayaan ko siyang patunayan niya sa akin na hindi na niya ako sasaktan. Pinilit kong ibalik ang dati kong nararamdaman kay Errol, Papa Dudut. Ngunit ang pagmamahal ay talagang natabunan ng takot. Ilang beses na akong nag-isip na makipag-break sa kanya ngunit hindi ko alam kung paano ko yon sasabihin kay Errol. Lalo na talagang nag-e-effort na siya na ipakita sa akin na hindi na niya ako sasaktan ng pisikal. Kahit ang pagiging seloso niya ay unti-unti na niyang binabawasan. Hinahayaan na rin niya akong suotin ang kahit na anong damit na gusto ko. Okay na sana ang lahat dahil sa nakikita ko ang pagbabago ni Errol ngunit ang trauma at takot na ibinigay niya sa unang beses niya akong sinaktan ay hindi pa rin nawawala sa akin. Pinilit kong alisin yon para bumalik ang dati kong nararamdaman na pagmamahal kay Errol. Ngunit hindi ko na talaga kaya pa, Papa Dudut. Gusto ko na talagang kumawala kay Errol. Errol, gusto ko nang makipag-break sa'yo. Pasensya ka na pero sinubukan kong mawala ang takot ko sa'yo pero hindi na talaga nawawala. Ayaw ko naman magstay pa sa relasyon na ito na puro takot na lang ang nararamdaman ko at wala na akong security at love. Naglakas loob akong sabihin kay Errol ang bagay na yon. Babe naman, huwag ka naman ganyan. Nagbabago naman ako eh. Saka magdadalawang taon na tayo. Mauuwi na lang ba ang lahat ng yon sa wala? Sorry na. Hindi ko na yon uulitin. Nagmamakaawang sabi ni Errol. Sorry pero nawala na kasi ang pagmamahal ko sa'yo. Hayaan mo na lang ako please. Pakiusap ko rin. Ayaw ni Errol na makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut, kaya hindi naging matagumpay ang pakikipaghiwalay ko sa kanya ng araw na yon. Sinubukan ko ulit na mahalin siya. Umabot pa kami ng 2 taon at nagpunta pa kami sa isang beach resort at baka sakaling kapag nag-bonding kami ay kagaya noon ay bumalik na ang pagmamahal ko sa kanya. Pinilit kong maging sweet ulit sa kanya. Ginawa namin yung mga ginagawa namin noong bago pa lamang kami na magkasintahan. Lahat na ng paraan ay ginawa ko para manumbalik lang ang dati kong nararamdaman kay Errol. Hanggang sa dumating na ako sa point na napagod na ako at wala na talaga akong magagawa pa para bumalik kami sa dati. Kahit magbago pa siguro si Errol ng tuluyan ay hindi na talaga kaya, Papa Dudut. Kaya naman pagkatapos ng aming bakasyon at nang makabalik na kami sa apartment ay muli kong kinausap si Errol. Sinabi ko sa kanya na wala na talaga at parang niloloko ko na lamang ang sarili ko kung magpapatuloy ako magstay sa relasyon namin. Nakiusap ako sa kanya na palayain na niya ako. Sinabi ko na makakahanap pa rin naman siya ng babaeng magmamahal sa kanya. At sabi ko ay huwag na sana niyang sasaktan. Kasi hindi lahat ng babae ay malakas ang loob. May kagaya ko na talagang natotrauma kahit isang beses lamang na nakatanggap ng pananakit mula sa kanyang partner. Nagaiyakan pa kami ni Errol at muli ay nagsorry siya sa akin at aniya. Kung ang pakikipaghiwalay sa kanya ang makapagpapasaya sa akin ay ibibigay na niya yon. Kahit sobrang sakit para sa kanya. Kaya ng araw na yon ay tuluyan na akong pinalaya ni Errol. Tinanggap na niya ang pakikipag-break ko at hindi na niya sinubukan pang magmakaawa sa akin na huwag ko siyang iwanan. Nang araw din na yon ay nag-impake na ako at umalis na ako sa apartment ni Errol. Masakit din sa akin ang pakikipaghiwalay na yon sa kanya pero para sa akin ay hindi ka na dapat manatili pa sa isang tao kung wala na ang pagmamahal na dati mong nararamdaman sa kanya. Bumalik na ako sa dating apartment kung saan ako nakatira bago ko nakilala si Errol.
Kasama ko roon ang dalawa kong kaibigan at katrabaho na sina Eva at Suzette. Natuwa sila kasi bumalik na ako. Pero mas natuwa sila na iniwanan ko na si Errol dahil naniniwala sila na mauulit pa ang pananakit ni Errol sa akin. Huwag ko na raw hintayin na magkaubi-ubi ang paligid ng mata ko at magmukha akong panda bago ako mag-decide na iwanan si Errol. Masakit din sa part ko ang desisyon kong yon lalo na. At noong okay pa kami ni Errol ay nangarap na ako na siya na ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. Na si Errol na ang taong mamahalin ko hanggang sa ako ay lagutan ng hininga. Ngunit sadyang may mga tao talaga na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Kasabay ng pakikipaghiwalay ko kay Errol ay hiniling ko sa kanya na sana ay huwag na muna kaming mag-communicate. Mas mahihirapan kasi kaming mag-move on kung mag-uusap o magkikita pa rin kami. Kahit parang napipilitan ay pumayag naman si Errol sa hiling ko na yon, Papa Dudut. Akala ko pa nga noong una ay hindi niya yon tutuparin. Ngunit lumipas na ang isang taon ay wala na talaga akong natanggap na chat mula kay Errol. Na-curious ako sa kung ano na nga ba ang nangyayari sa buhay niya kaya tinignan ko ang social media niya. Single pa rin siya at mukhang ganun pa rin ang buhay niya. Based sa pictures and posts niya ay nakita kong okay na siya. Naka-move on na nga rin siya kagaya ko. Ako naman ng time na yon ay meron ng manliligaw si Polo. Nagtatrabaho sa isang publication ng books si Polo. At kagaya ng kay Errol ay nagkakilala rin kami ng dahil kay Suzette. Mahilig kasing gumamit ng dating app si Suzette at siya ang unang nakakilala kay Polo. Nang mag-video call sila ay nakita ko ni Polo sa likuran ni Suzette at tinanong ni Polo sa kaibigan ko kung sino ako. Tinawag ako ni Suzette at ipinakilala kay Polo. Hanggang sa ibinigay na ni Suzette sa akin ang phone niya at hinayaan na niya kami ni Polo na mag-usap. Kilig na kilig si Suzette sa amin ni Polo kasi nafe-feel daw niya na bet ako ni Polo. Wala naman daw kasi yon sa kanya. Lalo na at hindi niya bet ang mga tipo ni Polo. Friends daw ay pwede sila. Pero kami raw ni Polo ay nakikitaan niya ng chemistry. Napakabilis na mga pangyayari ng time na yon, Papa Dudut. Bumisita kaagad si Polo sa apartment namin at saka siya nanligaw sa akin. Yun nga lang ay medyo nagkaroon ako ng trauma pagdating sa mga lalaki bago ko pa lamang na nakikilala. Baka kasi kagaya rin si Polo ni Errol na sa una lamang mabait tapos kapag kami na ay saka lalabas ang totoong ugali. Sinabi ko kay Polo ang nangyari sa amin ni Errol upang maunawaan niya kung bakit kahit gusto ko na siya ay takot akong sumugal muli sa pag-ibig. Aniya ay handa niya akong hintayin dahil sa gusto niya talaga ako. At papatunayan niya sa akin na hindi lahat ng lalaki ay kagaya ng ex ko. Kahit papaano ay natuwa ako kasi talagang porsigido si Polo sa akin, Papa Dudut. Hindi siya nagpakita sa akin ng pagkainip. Kahit pa inabot na halos ng 1 taon ang panliligaw niya sa akin. Hindi niya ako kinukulit kung kailan ko ba siya sasagutin. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na talagang mahal ko na si Polo at gusto ko nang maging kami. Sa mga ilang buwan na nakasama ko siya ay feeling ko ay hindi naman siya kagaya ni Errol. Kaya naman ibinigay ko na kay Polo ang aking matamis na oo. Nang gawin ko yon ay ipinagdasal ko muna sa Diyos na sana'y si Polo na ang lalaking inilaan niya sa akin. Sana'y hindi ko na maranasan ang trauma na ibinigay noon sa akin ni Errol noong kami pa. Siguro iisipin ng iba na masyado akong mababaw para magkaroon ng trauma sa isang beses na pagsampal sa akin ni Errol. May mga tao siguro na mag-iisip na dapat ay binigyan ko pa ng isang chance noon si Errol. Para sa akin na nagmula sa isang pamilya kung saan ay halos araw-araw kong nakikita na sinasaktan ng tatay ko ang aking nanay. Para sa akin ay talagang nakakatrauma yung isang beses na pananakit ni Errol sa akin. Kaya naman abot langit ang aking pagdarasal
na hindi ko na yon maranasan muli sa piling ni Polo. Sa mga unang buwan ng aming relasyon ni Polo ay inobserbahan ko siya. Tinignan ko kung meron pa siyang sign na may tendency siya na manakit ng pisikal. Tinignan ko kung meron ba siyang ugali o gawi na meron si Errol. Ngunit masyadong malayo si Polo kay Errol. Hindi siya seloso at binibigyan niya ako ng kalayaan kung ano ang isusuot ko at maunawain siya. Hindi siya nagagalit kahit kung minsan ay lumalabas kami ng mga katrabaho ko at may kasama na ilang lalaki. Kumbaga malaki ang tiwala sa akin ni Polo kaya hindi siya seloso. At dahil sa sobrang saya ko sa piling ni Polo ay naisip ko na dapat na ipagmalaki ko siya. Kaya sa aming ika-6 na monthsary ay pinost ko ang picture naming dalawa sa social media na may caption na salamat sa pagdating sa buhay ko. Mahal na mahal kita baby. Marami ang natuwa sa post ko na yon. Puro positive comments ang natanggap ko at mga pagbati. Hanggang sa nakita kong nilike ni Errol ang picture namin ni Polo at nag-comment pa siya ng congrats. Nung una ay kinakabahan ako pero naisip ko na baka natutuwa rin si Errol na nakatagpo na ako ng aking bagong pag-ibig. Nilike ko na lang din ang comment na yon ni Errol pero hindi na ako nag-reply. Akala ko ay hanggang doon na lamang ang gagawin ni Errol. Pero nagulat ako nang habang kumakain kami ni Polo, sa labas ay bigla siyang tumawag sa akin. Nakapatong nang nakaharap sa table ang phone ko kaya nakita ko at nakita ni Polo ang pangalan ni Errol sa screen ng aking cellphone. Tinitigan ko lamang ang cellphone ko hanggang sa huminto na yon sa pagring. Bakit hindi mo sinagot? Si Errol? Yung ex mo yun hindi ba? Ang tura ni Polo. Hindi ko man lang siya kinakitaan ng pagsiselos o ng pagdududa. Pabayaan mo siya, wala naman akong alam na reason para mag-usap pa kami. Nakita niya kasi yung picture natin sa social media account ko. Baka makikibalita ang turan ko. Baka may importanteng sasabihin, ang sabi pa ni Polo. Baby, ang sabi ko ay pabayaan na natin. Wala na akong business sa kanya. Wala na kaming dapat na pag-usapan pa. Giit ko. Itinigil na namin ni Polo ang pag-uusap na yon at ipinagpatuloy na lamang ang aming pagkain. Patapos na kaming kumain nang magulat ako dahil biglang lumapit sa table namin si Errol. Napanganga na lamang ako sa kanya kasi hindi ko inaasahan na makikita ko siya. Surprise? Naroon ako sa kabilang table. Nakita kita kaya naisipan kitang tawagan. Hindi mo sinasagot kaya lumapit na ako. Ang sabi pa ni Errol. Ipinakilala ko si Errol kay Polo. Hindi ko na kailangang sabihin kay Polo kung sino si Errol dahil kilala na niya ito noon pa. Ipinagdiinan ko naman kay Errol na boyfriend ko si Polo. Ang sabi ni Errol ay namumukhaan nga niya si Polo dahil nakita niya ito sa post ko sa social media. Ang sabi ni Errol ay gusto lang niya akong batiin kaya siya lumapit. Pagkatapos nun ay bumalik na rin siya sa table niya. Naging awkward tuloy ang atmosphere sa amin ni Polo. Nang may hatid ako ni Polo sa apartment ay ikinuwento ko kina Eva at Suzette ang mga nangyari. Ang sabi ni Eva ay baka nagkataon lang na naroon si Errol ngunit iba ang hinala ni Suzette. Baka raw talagang sinundan kami roon ni Errol para gumawa ng eksena. Naalala ko na nag-post nga pala ako sa aking My Story sa kung saan kami nakain ni Polo. Tiningnan ko ang viewers ng story ko na yon at isa doon si Errol. Ang sabi pa ni Suzette ay baka may balak na manggulo si Errol kaya pinaparamdam nito sa akin ang presensya nito. Baka raw hindi pa rin talaga tanggap ng ex ko na naghiwalay kami kaya binalaan ako ni Suzette na mag-ingat kay Errol. May kaba akong nararamdaman sa mga sinabi ni Suzette sa akin, Papa Dudut. Hindi ko sure kung ganong klase ba ng ex si Errol.
Pero kahit papaano ay may parte pa rin sa utak ko na naniniwala na walang masamang intensyon si Errol sa relasyon namin ni Polo. Maayos kaming nagkahiwalay. Tinanggap yun ni Errol ng bukal sa kanyang puso. Sinunod niya rin ang sinabi ko na huwag na muna kaming mag-communicate. Kung manggugulo siya, dapat ay noong bago pa lamang kami nag-break. Isang umaga habang mag-isa ako sa apartment dahil may kanya-kanyang lakad sina Eva at Suzette, ay may kumatok sa pinto ko. Inasahan kong si Polo yon dahil kung minsan ay bigla na lamang siyang bumubulaga sa apartment. Talagang sinosurprise niya ako. Pagbukas ko ng pinto ay talagang na-surprise ako dahil imbes na si Polo, ang aking nakita ay si Errol pala. May bitbit siyang isang malaking box. "Anong ginagawa mo rito?" Gulat kong tanong. "May mga naiwan ka pa kasing gamit sa apartment. Inipon ko, ibabalik ko lang," ang sabi niya sabay ngiti. Nagdalawang isip ako kung papatuloyin ko ba siya. Ang sabi ko ay iwanan na lamang niya sa labas ng apartment at ipinilit ni Errol na siya na ang magpapasok dahil mabigat. May hirapan pa raw ako sa gusto sana raw niya na makiinom ng malamig na tubig. Nakita ko na grabe ang pawis niya sa mukha niya. Hindi naman ako ganong kasama kaya pinatuloy ko na siya. Nakakaawa kasi yung itsura niya, Papa Dudut. Hinayaan ko na lamang na nakabukas ang pinto. Umupo si Errol sa mini sofa habang ako naman ay kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Inabot ko yon sa kanya at uminom siya ng kaunti. Akala ko ay nauuhaw siya pero nakakapagtakang hindi niya inubos ang tubig. "Kumusta ka na nga pala? Mukhang okay yung bago mong boyfriend ang tura ni Errol. "Okay naman ako, si Polo. Oo, sobrang bait nun," sagot ko. "Mas masaya ka ba sa kanya kumpara noon tayo?" Seryosong tanong pa ni Errol. "Errol, may mga gagawin pa kasi ako eh. Mag-general cleaning kasi ako ngayon dito sa apartment. Pasensya ka na kung papaalisin na kita," ang sabi ko. Hindi kasi ako komportable sa tanong niyang yon. "Biro lang, saka mukhang masaya ka naman kay Polo. Nakikita ko sa mga post mo sa social media. Mahal na mahal ninyo ang isa't isa." "O sige, alis na ako ang sabi ni Errol at lumabas na siya ng apartment. Pagkalabas ni Errol ay sinarado ko na kagad ang pinto at inilock. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot dahil akala ko talaga ay kung ano ang gagawin niya sa akin, Papa Dudut. Sobrang seryoso kasi ng mukha niya habang kausap niya ako. Titig na titig siya sa mukha ko na para bang kapag may sinabi ako na hindi niya nagustuhan ay bigla na lamang niya akong sasaktan. Nang dahil sa naramdaman kong yon ay tila bumalik ang takot at trauma na ibinigay ni Errol sa akin noon. Sinilip ko pa talaga siya sa bintana para makasigurado kung nakaalis na talaga siya. Mas lalo ako natakot dahil tumayo pa siya ng ilang segundo sa tapat ng apartment namin habang nakatingin sa may pinto na para bang nag-iisip siya kung babalik ba siya. Mabuti na lang talaga at umalis na rin si Errol makalipas ang ilang segundo. Sa sobrang takot ko ay tinawagan ko sina Eva at Suzette at nakiusap ako sa kanila na baka pwedeng umuwi agad sila dahil pumunta sa apartment si Errol. Si Suzette ay hindi pa pwedeng makauwi pero si Eva ay agad na bumiyahe pabalik ng apartment matapos kong sabihin ang mga nangyari. Pagdating ni Eva sa apartment ay binuksan namin yung kahon na dala ni Errol. Doon ko nalaman na hindi mga gamit ko ang laman kundi ang mga kahoy na putol-putol. Ang sabi ni Eva ay gumawa lang talaga ng paraan si Errol para makapunta sa apartment at makita ako. Naniwala na rin kami ni Eva sa sinabi ni Suzette na mukhang may balak nga talagang manggulo si Errol sa amin ni Polo. Hindi ko na muna sinabi kay Polo ang tungkol sa bagay na yon. Baka kasi kung ano pa ang isipin niya o kaya ay baka may gawin siyang hindi maganda kay Polo. Lalo na at kilala ko ang boyfriend ko na sobrang protective sa akin, Papa Dudut.
Ayoko rin kasi na magkagulo ng dahil sa akin. Pero hindi ko hinayaan na palampasin lamang ang ginawa ni Errol. Tinawagan ko siya para kausapin ng maayos. Nirecord ko ang pag-uusap namin yon at hindi ko alam kung bakit ko yon ginawa. Na-miss mo ba agad ako kaya ka tumawag? Ang nakakalokang bungad ni Errol nang tawagan ko siya. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Errol. Hindi ko mga gamit ang dinala mo dito sa apartment. Galit kong sabi. Alam kong alam mo na wala ka ng gamit dito sa apartment ko. Kaya bakit ba kasi iniisip mong gamit mo ang dala ko kanina? Ang sabihin mo, gusto mo rin akong makita kagaya ng kagustuhan kong makita ka. Tama ako hindi ba? Ang tura ni Errol. Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag ka nga mag-ilusyon. Akala ko pa naman ay naka-move on ka na pero sa mga pinapakita mo ngayon, mukhang hindi pa pala. Hindi ba maayos naman tayo naghiwalay? Bakit may paganito ka pa ngayon, Errol? Naiirita kong sabi. Siguro para sa iyo ay maayos kasi hindi mo na ako mahal. Pero sa akin hindi yun maayos, Roxy. Halos mabaliw ako. Tapos 1 taon pa lang ay may bago ka na kaagad. Babawiin kita sa polo na yon. Magiging akin ka ulit, Roxy. Itaga mo yan sa bato. May halong pagbabantang tura ni Errol. Kinalabutan ako ng sobra sa mga sinabing yun ni Errol kaya in-end ko na ang tawag na yon. Blinak ko na ang number niya pati na sa lahat ng mga social media accounts ko ay blinak ko na rin siya. Sa pag-asa ko na hindi na niya ako magagambala pa kapag ginawa ko yon. Simula ng pag-uusap namin na yon ni Errol ay palagi na akong paranoid. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba siya sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ba ang mga susunod niyang gagawin. Paano kung hindi lang ako ang guluhin niya? Paano kung pati si Polo ay gawan niya ng masama? Talagang kung ano-ano na mga bagay na pumapasok sa utak ko ng panahon na yon. Hindi na rin ako nakakatulog ng maayos ng dahil sa pag-iisip. Tanging kina Eva at Suzette lang ako nagsasabi ng aking problema kay Errol. Mahigpit ko silang sinabihan na huwag yung ikukwento kay Polo dahil baka magkaroon ng gulo. Ang gusto ko sana ay ayusin ang problemang yon ng ako lamang. Ayoko nang idamay pa ang taong walang kamalay-malay. Kung ako sa'yo, Roxy, sinabi ko na yan kay Polo. Ano kung magkagulo? Hanggang hindi siguro nasasapak ng isa ang Errol na yon ay hindi talaga yon titigil. Gigil na wika pa ni Suzette. Ewan ko ba dyan sa kaibigan natin? Takot na takot sa gulo. Nung magparamdam ulit si Errol ay gulo na yun eh. Malakas ang loob ng lalaking yon kasi alam niya na hindi ka magsusumbong kay Polo. Segunda naman ni Eva. Hindi ako napilit na mga kaibigan ko na humingi ng tulong kay Polo. Ewan ko ba? Ang lakas ng paniniwala ko noon na kaya kong ayusin yon ng ako lamang. Ilang araw din na hindi nagparamdam sa akin si Errol. Hindi ko tuloy alam ang mararamdaman ko kung matutuwa ba ako o kakabahan. Kasi baka meron siyang pinaghahandaan na kung ano. Kung minsan ay nag-i-stay ako sa bahay ni Polo lalo na kung wala akong pasok. Para na ring makasama ko siya ng mas matagal. Isang araw habang nasa bahay ako ni Polo at si Polo ay nasa labas para mag-grocery ay biglang may nag-text sa akin. Hindi nakasave sa phone ko yung number kaya hindi ko alam kung sino. Pero nang makita ko ang message ay alam ko kaagad na si Errol yon. Ayon sa text message ay maghanda na ako dahil may paparating na bagyo. Hindi na ako nag-reply sa text na yon at blinako na rin kaagad yung number. Pag-uwi ni Polo ay napansin ko na parang hindi maganda ang mood niya. Nang tanungin ko siya kung bakit ay sinabi niya na nagkita sila ni Errol sa supermarket. Sinabi ni Errol kay Polo na nagpunta si Errol sa apartment at nag-usap kami. Totoo ba ang sinabi sa akin ni Errol? Tanong ni Polo. Oo, totoo. Pero hindi ko siya pinapunta para mag-usap kami. Siya ang nagpunta sa apartment at may dala siyang mga gamit ko raw pero hindi naman pala. Paliwanag ko. Sa itsura at tono kasi ng pananalita ni Errol
ay para bang ang saya niya kanina. Parang may magandang nangyari nung nag-usap daw kayo, ang sabi pa ni Polo. Dahil feeling ko ay nagsiselos na si Polo ay sinabi ko na sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Inamin ko nang ginugulo ako ni Errol at yon ay dahil sa hindi nito matanggap na meron na akong boyfriend. Ipinakita ko sa boyfriend ko ang mga message ni Errol sa akin. Pati na rin yung recorded conversation namin nung huling beses na tumawag si Errol ay pinarinig ko din sa kanya. Mabuti na lamang at naniwala si Polo sa akin. Ani ay mukhang pinaparanoid siya ni Errol kaya sinabi nito na nagkita at nag-usap kami sa apartment. Ang sabi pa ni Polo ay wag lang daw may gawing hindi maganda si Errol sa akin at makakatikim ito sa kanya. Lumipas pa ang mga araw at nagulat na lamang ako kasi hindi ko na mabuksan ang aking Facebook. Hindi na pumapasok yung password ko at akala ko ay nalock o kung ano ang account ko pero nang i-search ni Eva ay nakikita pa rin niya ang profile ko. Nagtaka ako kung ano nga ba ang nangyari sa Facebook ko hanggang sa may nakita si Eva na bagong post sa aking Facebook. Nang ipakita niya yun sa akin ay talagang nawindang ako, Papa Dudut. May nagbago ng profile picture ko at ang ipinalit ay ang picture naming dalawa ni Errol. May caption pa yon na second chance. Ang mas nakakaloka ay may mga tao na naniwalang kami na ulit ni Errol dahil sa profile picture na yon ng aking Facebook. Siyempre, sino pa ba ang gagawa noon kundi tanging si Errol lamang. Sinubukan kong tawagan ang number niya pero hindi ko siya makontak. Lahat ng social media account niya ay hindi ko rin makita. Nag-deactivate yata. Tumawag na rin ang nanay ko sa akin kasi akala nila ay nakipagbalikan ako kay Errol. Alam niya kasi ang dahilan kung bakit ako nakipag-break noon sa ex ko. Kaya talagang nagulat siya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na hinak ni Errol ang Facebook ko at si Errol na ang may hawak ng account ko na yon. Pati si Polo ay napasugod sa apartment upang ikumpirma ang mga nangyari. Nang sabihin ko sa kanya na hinak ni Errol ang Facebook ko ay pinayuhan niya akong mag-send ng request sa Facebook para maibalik sa akin ang account ko dahil na-hack yon. Ginawa ko naman kaagad yon pero pakiramdam ko ay matatagalan pa bago maibalik sa akin ang account ko. Ang kailangan talaga ay harapan ko makausap si Errol at sabihin sa kanya na tigilan na niya ako. Naging sunod-sunod na ang post ni Errol ng pictures naming dalawa sa Facebook ko. Napuno na ngayon ng picture naming dalawa ngunit ang lahat ng yon ay litrato namin noon pa. Kinabahan na ako ng mga solong picture ko na ang pinopost at medyo sexy na. Puro naka-underwear na ako. Merong pang natutulog ako at ang suot ay manipis na t-shirt. Magpo-post sana ang mga kaibigan ko sa profile ko pero lahat sila ay in-unfriend ni Errol kaya hindi na sila makapag-post pa sa profile ko. Para sana sabihin na na-hack ang aking account. Hanggang sa nag-decide akong puntahan na si Errol sa apartment niya. Isinama ko si Polo at 2 tanod sa barangay kung saan naroon ang apartment ni Errol. Umarap si Errol at itinanggi niya na siyang nag-hack ng Facebook ko. Pero hindi ako naniwala sa kanya. Iginit ko na siya talaga ang nag-hack noon. Nagkabaranggayan pa kami ng araw na yon, Papa Dudut, at nagkaroon kami ng kasunduan na hindi na ako pwedeng guluhin pa ni Errol at pumirma naman siya noon. Akala mo ay isa siyang mabait na tupa. At dahil sa nakita sa cellphone ni Errol na nakalog in ang account ko ay napatunayan na siya nga ang hacker. Naibalik naman sa akin ang account kong yon. Inakala ko na hindi na magtatangkang manggulo pa ulit si Errol dahil sa aming naging kasunduan sa barangay. Pero talagang desperado na siya na balikan akong muli. Nag-text ulit siya sa akin at ang sabi niya ay meron siyang hawak na sex video naming dalawa. Tinakot niya ako na ikakalat niya yon kapag hindi siya nakipagkita sa akin sa apartment niya. Inisip ko na baka nga merong hawak na ganong video si Errol, Papa Dudut. Malay ko ba kung hindi ko alam na may private moments kami na vinidyohan niya pala. Pero hindi ako masyadong nagpadala sa takot sa pagkakataon na yon. Hindi ako nagdalawang isip na lumapit kay Polo upang sabihin ang pananakot na yon ni Errol. Ang sabi ni Polo ay seryosong bagay na yon at kailangan na naming humingi ng tulong sa mga pulis.
Tinulungan ako ni Polo upang makapagsampa ng kaso sa aking ex-boyfriend. At wala na akong naramdaman na takot dahil alam kong nasa tabi ko si Polo at hindi niya ako iiwanan. Naging matagumpay naman ang paghuli kay Errol at nakulong siya. Simula ng araw na yon ay hindi na ako ginulo pa ni Errol. Kahit noong nabalitaan kong nakalabas na siya ay wala na akong natanggap na pananakot o kung anong message mula sa kanya. Siguro nga'y natakot na siya na ipakulong ko siyang muli sa sandaling manggulo siya sa akin. Siyempre nakuha ko ang katahimikan na yon ng dahil kay Polo. Siya talagang tumulong sa akin kahit nung una ay ayokong sabihin sa kanya. Pero siya lang pala talaga ang kailangan ko para maresolba ang problema ko sa aking ex na hindi matanggap ang aming paghihiwalay. After a year ay sinabi sa akin ni Eva na nakita niya sa social media ni Errol na meron na itong girlfriend. Natuwa ako at ipinagdasal na sana ay hindi nasaktan ni Errol ang girlfriend niya. Sana'y nagbago na siya at sana ay huwag na siyang magbigay ng trauma sa kahit na sino. Kami naman ni Polo ay going strong pa rin, Papa Dudut. Wala pa sa isip namin ang kasal pero alam ko na doon ang punta ng relasyon namin. Lalo na't hanggang ngayon ay napakabait at supportive pa rin ni Polo. Araw-araw niyang pinapatunayan sa akin na siya ang karapat-dapat na lalaki na makakasama ko habang buhay. Dito ko na pala tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut. Napakasaya ko kasi isa ang aking kwento sa mga napili mong basahin sa iyong napakagandang programa online. Lubos na nagmamahal, Roxy. Walang puwang ang pang-aabuso sa isang relasyon. Kaya kung alam mong ikaw ay inabuso emosyonal man o pisikal ay umalis ka na kaagad. Humingi ka ng tulong sa mga taong malapit sa iyo at masakit talaga kapag nais nang tapusin ang taong mahal mo ang inyong relasyon. Masakit ngunit kailangan mo yung tanggapin. Masakit ngunit kailangan mong palayain ang mahal mo kapag ganon. Na hindi na magandang manatili pa ang isang tao sa tabi mo kung nais na niyang lumayo sa iyo. Hilumin mo ang iyong sarili at maghanap ka ng bagay na iyong pagkakaabalahan. At huwag na huwag mong iisipin ang paghihiganti at pagsira sa taong nanakit sa iyo sa iyong puso. Mag-focus ka sa iyong sarili hanggang sa tuluyang gumaling ang iyong sugat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.